Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Tayo ngayon ay mag-aaral at makikinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, hihingi muna tayo ng guidance, ng protection sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes, O God, hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, salamat na naman ngayong umagang ito dahil pinahintulutan mo na naman po kami na makapakinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Lord, I pray na muli mo po kami samahan, turuan, gabayan sa inyong aming puso at isipan para yung aming maririnig, Lord, talagang maisabuhay namin, Lord God. Samahan mo rin po ako, turuan, gabayan, Lord, para lahat din ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, banal na Espiritu, sa umagang ito, Lord God. Kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain namin ito. Dahil ito, Lord, ay kagustuhan mo. Ito ay gusto mong ginagawa ng mga tao mag-aral, magbasa, magbahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya naniniwala po ako na narito ka sa aming kalagitnaan para kami turuan, gabayan, alalayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat dahil tayo mag-aaral na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba po pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat mga kapatid. Ngayon mga kapatid, chapter 5 na po ako ng Ephesians, po. At sa verse 1 to 5 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito mga kapatid. At dito sa ang Biblia Pinoy version po, ito po may pamagat na mamuhay sa liwanag mga kapatid. Mag-start na po tayo. Verse 1 to 5 ng Ephesians chapter 5. Sabi dito, since mga minamahal na anak kayo ng Diyos. Ulitin ko lang. Since mga minamahal na anak kayo ng Diyos, gayahin nyo siya. Gawin nyo ang lahat dahil sa pagmamahal gaya ni Christ. Minamahal niya tayo at inoffer niya ang buhay niya para sa atin, para maging mabangong offering at sacrifice sa Diyos. Since pinili kayo ng Diyos para maging bayan niya, dapat hindi man lang mabanggit sa inyo yung pagiging immoral, paggawa ng kahalayan, o pagiging sakim. Hindi kayo dapat magsalita ng mga malaswa o walang kwentang mga bagay at mga bastos na jokes. Dapat ang bagay, sabi dito, dapat ang sinasabi nyo mga pasasalamat sa Diyos. At verse 5, sinisigurado ko sa inyo na hindi kasama sa kaharian ni Christ at ng Diyos ang mga immoral at mahalay at yung mga taong sakim, yung pagiging sakim, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Salamat sa salita ng ating Diyos, mga kapatid. Bilang mga mamamayan na ng Diyos, dahil nakakilala na tayo ng lubusan sa ating Diyos, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus na ating maging hari,
Panginoon at tagapagligtas na natin. So, tayo'y tinanggap na ng Diyos na maging mamamayan niya. Kaya ito rin, salitang ito rin Word of God na aking binasa sa inyo ay para sa atin na din to, mga kapatid. Actually, ang salita ng Diyos para sa lahat ng tao. Para sa ating lahat ito, mga kapatid. Tayo yung kinakausap every time na tayo magbabasa, every time na tayo ay makikinig ng preaching, ng sharing ng Word of God, tayo po yung kinakausap ng Diyos. Tayong lahat yun. Kaya dito, tayo ito, mga kapatid, since mga minamahal na anak kayo ng Diyos, tayo yun eh. Mahal naman talaga tayo ng Diyos. Kahit patuloy tayo nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang, tumatalikod, sa ating Diyos, mahal pa rin niya tayo. Bakit? Sasabihin nyo, hanggang ngayon buhay pa rin tayo, di ba? Hanggang ngayon nakakapakinig pa rin tayo ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon may pagkain, may inumin pa rin tayo, di ba? Dahil mahal tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng chance pa para mabago, para maging maayos ang buhay, para makilala siya ng lubusan, para malaman yung kanyang mga pangako, para tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, para tayo ay maligtas, para tayo makarating sa kanyang kaharian. Diba? Hindi ba pagmamahal yun? Labis na pagmamahal yun. Inoffer nga niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya totoong mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo yung nakakalimot sa kanya, tayo yung tumatalikod, tayo yung umiiwas para makinig ng Word of God. Tayo yun. Tayo yung ayaw magsimba. Hindi si Lord yun. Tayo ang may kagustuhan ng mga bagay na yun. Kaya napapalayo tayo sa Diyos. Ano po? Gawin, sabi sa verse 2, gawin ninyo ang lahat dahil sa pagmamahal gaya ni Christ. Gawin natin ang lahat. Gawin ninyo ang lahat dahil sa pagmamahal gaya ni Christ. Minamahal niya tayo at inoffer niya ang buhay niya para sa atin, para maging mabangong offering at sacrifice sa Diyos. Yung paggawa kasi natin ng kabutihan, yung pagsunod natin sa Diyos, mabango yun para sa Diyos. Yun ang gusto niya kasi, maayos, mabuting pamumuhay, hindi masamang magsalita, hindi masakit magsalita, hindi marumi kung mag-isip. Yan ang mabangong samyo para sa Diyos, yung ginagawa nating kabutihan. Since pinili kayo ng Diyos para maging bayan niya, dapat hindi man lang mabanggit sa inyo yung pagiging immoral, paggawa ng kahalayan o pagiging sakim. Dapat hindi tayo ganyan, hindi tayo sakim. Dapat lagi tayong tumutulong sa tao. Pag may nangangailangan, tumutulong tayo. Kahit paminsan na tayo yung talagang nangangailangan. Pero dahil nga may mas nangangailangan pa sa atin, tayo ay tutulong. Kasi yung pagtulong natin ang kusang loob, galing sa puso. Hindi man makabayad o maibalik ng ating tinulungan, ang Lord, ang Diyos, ang magbabalik mo. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Hindi kayo dapat magsalita ng mga malaswa o walang kwentang mga bagay. Ang mga bastos na jokes, dapat ang sinasabi nyo, mga pasasalamat sa Diyos. Laging pasasalamat. Ginising niya tayo ngayong umagang ito, malakas tayo. Nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Pasalamatan ng Diyos. Magagawa natin ang ating mga dapat gawin dahil may strength, may lakas tayong galing sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Mamayang konti, pag natapos yung gawain natin kay Lord, may pang-almusal, di ba? Kahit papaano, meron tayo dyan tinapay o biskwit o kanin na pwede nating isangag, itlog o tuyo, di ba? Blessings from God. Kaya dapat siyang pasalamatan, oras-oras, minuto, dahil may pagpapala tayong natatanggap. Amen? Di ba po? Verse 5.
sabi rito, sinisiguro ko sa inyo na hindi kasama sa kaharian ni Christ at ng Diyos ang mga immoral at mahalay. At yung mga taong sakim, yung pagiging sakim, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Sakim ka eh. Diba? Halimbawa, pera. Ni ayaw mo magpautang, ni ayaw mo tumulong, ni ayaw mo magbigay. Sabi nga, pagkakunat-kunat mo, diba, yung kamay, nakaganyan lagi, sarado, para sa mga taong nangangailangan. Sakim, diba? Sinasamba mo na ang alin? Pera? Yun na ba ang Diyos mo? Diba kaya pagsamba yun sa Diyos-Diyosan? Sa mga bagay-bagay na narito sa mundo. Alahas. Halimbawa, sasakyan, gusto mo marami, di ayaw mo magpahiram. Diba mga ganyan? Sakim, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ni Lord yan. Gusto ni Lord mabuting tao tayo. Mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba, matulungin sa kapwa. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang mabango para sa Diyos. So, ibig sabihin, sinasabi na yung pagiging mabangong samyo natin sa Diyos, kung hindi natin ginagawa ang mga bagay niyan, hindi ang baho pala natin. Kung yung mga sinasabi niyang malaswa, mahalay, sakim, mabaho. Mabaho tayo para sa Diyos. Maligo ka pa ng maligo dyan, magpabango ka ng magpabango. Kung ang sama naman ang ugali mo, mabaho pa rin tayo para sa Diyos. Pero alam ko hindi na tayo ganyan. Dahil binago na tayo ng Diyos. Inayos na ng Diyos ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pananalita, ang ating pagkilos. Di ba po? Binago na tayo ng Diyos. Kasi na kay Lord na tayo eh. Tinanggap na natin ang Panginoong Hesus eh. Di ba mamamayan na tayo ng Diyos? So hindi na tayo mabaho. Mabango na tayo para sa Diyos. Lagi natin isipin yan mga kapatid. Once na nakagawa tayo ng hindi maganda para sa Diyos, bumabaho tayo. Gusto nyo ba yun? Diba? Ang bango mo sa ibang tao, pero sa Diyos ang baho. Ayoko nun. Alam ko lahat tayo ayaw natin ng ganun. Gusto natin mabango tayo kay Lord. Gusto natin maayos tayo. Gusto natin sa bawat ginagawa nating maayos, tama yung pagsunod natin kay Lord. Di ba napapangiti natin ng Diyos? Nagiging masaya siya sa ginagawa natin. Pero kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, matigas ang ulo natin, hindi tayo mabango para sa Diyos. Nalulungkot siya sa ginagawa natin. Kaya dito tinuturuan tayo maging mabuting tao talaga. Habang buhay hindi yung minsan lang. Baka mamaya kailangan maging mabait ako ngayon para tulungan ako ng tao. Ha? Sa tao, hindi ba para kay Lord? Kung minsan, yung ginagawa natin kahit baliwala lang sa tao, kahit na talagang gumagawa na tayo ng mabuti, lahat ginagawa naman natin, pero ang dating pa rin sa tao ay hindi maganda, okay lang yun. Diba? Pero kay Lord, maayos. Natutuwa si Lord sa ginagawa natin. Yun ang dapat natin pasalamatan. Gumawa ka ng mabuti, matutuwa si Lord. Diba sabi nga nila, gumawa ka na ng 10 kabutihan, kung minsan isang beses ka lang nagkamali, nakalimutan na yung 10. O sabihin natin yung 9, ang nakikita na yung pagkakamali mo, pero kay Lord hindi. Gumawa ka ng mabuti, kitang-kita ni Lord yan. Nakagawa ka ng mali, humingi ka kagad ng tawad, gawa ulit ng kabutihan. Nakakalimutan na ni Lord yung nagawa natin hindi maganda. Pero wag naman ganun yung gagawin natin. Gagawa ako ng mabuti ngayon, bukas hindi. Hihingi ako ng tawad, patawarin ako ni Lord. Gagawa na naman ako ng kabutihan, bukas hindi na naman. Huwag tayong ganun. Magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan habang nabubuhay tayo. Maging mabangong samyo tayo sa ating Diyos habang tayo ay nabubuhay. Diba? Para sa oras na dumating ang time na tayo kunin niya na. Diba?
papanik pa lang tayo dun sa kanyang kaharian, naaamoy niya na, eto na yung aking anak, di ba, na mabango, na sumunod sa akin. Ito na yung aking anak na inaantay ko. Dapat yun ang ating isipin, yun ang ating naisin sa ating buhay, yun ang ating gawin sa ating buhay, yung makasunod tayo sa ating Diyos habang tayo ay nabubuhay. Yes, maraming struggle, maraming suliranin, maraming pangangailangan, hihingi tayo kay Lord. Tandaan natin, hihingi tayo kay Lord. Wala namang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan, kundi ang Diyos lang. Siya lang ang may kapangyarihan na tumulong sa ating lahat. Siya lang ang may kapangyarihan para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, minamahal ka. Minamahal tayo ng ating Diyos. Yan ang itanim natin sa ating puso at isipan. Kapag lagi kasi natin naalala na mahal ako ni Lord, siyempre hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo gagawa ng ikalulungkot ng Diyos. Diba? Yun dapat ang ating ginagawa. At yan nga po ang aking sharing dito sa Ephesians mga kapatid. Chapter 5 verse 1 to 5 po, at may pamagat nga po itong mamuhay sa liwanag. Kasi pag maayos ang buhay natin, nasa liwanag tayo. Diba? Kasi nakikita ng tao, kahit ganyan ang buhay, pero mabuting tao, mapagmahal, mapagkumbaba, matulungin. Diba? Nasa liwanag ka, no? Dahil puro kakalukuhan, nasa dilim ka. So, yan po yung tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Ang maging mabuting tao. Mamuhay ng maayos, mamuhay ng matuwid, mamuhay ng mabuti na nakalulugod sa ating Diyos. Salamat sa ating napagsalu-saluang salita ng ating Diyos ngayong umagang ito. Salamat sa ating Diyos at salamat din mga kapatid. Nandyan kayo palagi para makinig ng salita ng ating Diyos. Uli tayong mananalangin. Kayo din mga kapatid, manalangin din kayo. Ano man yung gusto ninyong sabihin, makikinig ang Diyos. Ano man ang inyong hingin, kaya yung ibigay ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos ang ating mga motibo sa ating paghingi sa Kanya. Magsiyo po tayo. Ama namin sa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Maraming salamat po sa iyong salita na naman namin napakinggan at napag-aralan ngayong umaga. Salamat at muli mo kaming kinausap po Diyos. Tinuruan na maging mabuting tao, na huwag maging mahalay, huwag maging bastos, huwag maging sakim. Dahil sabi mo nga po Lord, ang pagiging sakim ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lord, kung nagawa man namin yan noon, I pray na patawarin mo po kami lahat. Patawad po sa lahat ng kasalanan naming nagawa, sa aming karumihan. Patawad po, Lord. At dahil ngayon na kinikilala ka na namin, lubusan at tinanggap na namin ang Panginoong Hesus sa aming mga buhay, alam namin, Lord God, na kami ay mabango na. Mabangong samyo na kami, Lord God, para sa iyo. Kami ay binilang mo na sa iyong mamamayan. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo pa sa aming mga buhay, Lord. Kaya kami ay narito pa. Kaya kami nakakapakinig pa ng iyong salita. Binibigyan mo po kami ng pagkakataon pa upang mabuhay ng maayos at mabuti. Yung matuwid, Lord God. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong salita na naririnig namin araw-araw, Lord. Nababasa at napapakinggan. Salamat, O God. Salamat po. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng biyayang pinagkakaloob po sa aming lahat, Lord. Salamat po. Salamat po.
Lord, salamat din sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa amin lahat para magawa namin ang lahat. I pray, samahan mo po kami para mabuti at tama ang aming mga gagawin. And Lord, nananalangin din ako sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sa lahat ng may sakit at karamdaman, especially sa aking papa, Lord God, na nasa hospital ngayon. I pray, maging maayos na at normal na po ulit yung kanyang paghinga. Maging malakas na po ulit siya, Lord God. Huwag mo po siyang pabayaan. At kung ano man yung kanyang mga nagawang kasalanan, I pray mapatawad mo po siya. At bigyan din ng isa pang pagkakataon na makilala ka niya, natanggapin ng Panginoong Hesus, at muling makapamuhay na nang maayos at tama at nakalulugod po sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Lord, dahil kiniklaim ko na narinig mo po ang aming panalangin ito. Lalo na po ang aking panalangin. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Salamat po. Salamat po. Salamat dahil tinugon mo na po ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat din, Lord, dahil muli mong pinagtagumpay ang gawain ito. Muli mo po kaming sinamahan, Lord. Salamat po. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng tao, Lord, na nakikinig ng iyong salita, sumusunod, tumutupad nito, Lord God. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Mahal tayo ng ating Diyos. Salamat din sa pakikinig niyo, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.